Nagpaputok uli ng tatlo. Tatlo. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. To raise questions to Dondon Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi po, Mr. Chair, at sa lahat ng membro ng squad. Pwede mo lang ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng sambayanan. Sa lahat ng membro ng quad, ako po si Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng silda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo, mayroon bang sinabi sa'yo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita, makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pagitan ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng silda namin. Ding-ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa silda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa silda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng silda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko pong mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatototohanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, 3:00 ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari? November 5, 2016, 3:00 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas nga nagkagulo sila. Tapos, Sinong nagkagulo? yung mga guard doon at Yung mga jail guards. mga jail guard. Tapos, maya-maya, medyo tahimik na sa labas, pumasok na yung 3 na naka-mask. Tapos, pagpasok na doon sa papunta ng silda namin, nakita nila yung ilaw ng CCTV na nakasiga pa. Tapos pagkita nila doon, bumalik yung 3, mamaya, babalik na yung 7 na sila, pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa main gate papasok dito sa silda namin, binuksan na doon,
Tapos pang pito, pasok na yung pito. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka sirak kung sa pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Pintuan na kahoy. Dahil yung- Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak po. So, nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yon? Sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan, sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis, pumasok doon sa loob, sa harap ng gate sa silda ni Mayor. Yung iba namang kasama sa pito, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta doon sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap. Sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong plantiran. Kahit patalim, wala ako yan dito. Pakiulit mo nga, anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ako yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad, pumunta na yun sa gitna, doon kung saan ako nakahiga. At pumunta siya doon, tapos sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun dito sa silda ni Mayor, putok ng 2 beses. Pagtapos putok ng 2 beses, magkasabay na doon sa Silda City. Ilang beses yung putok doon sa Celda 7? Magkaparehas lang sila, 2. Tig Tapos- 2 putok. Oo. Patapos hinto siya, sabay, ganun yung nabaril. Oh, lumaban. Tapos sabay naman yung 3 putok. Pak. Pumutok muna ng 2, saka sila nagsalita ng lumaban, nagpaputok uli ng 3. 3. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa ba ang boses ni Mayor Espinosa? Sa hindi pa yung nabaril, sabi pa ni Mayor Espinosa na, maihi muna ako, sir. Sabi naman yung nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun na, sabay na yung 2 putok. Pagkatapos ng 2 putok, nagsabi siya na lumaban, oh. Yun, sumabay naman 3 putok. Pagkatapos nung 2 putok, narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay 3 putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam, sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya or kakayanan na lumaban dito sa mga pulis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo? Anong sinagot nung mga pulis na pumasok? Wala po. Nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga pulis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. At ang kasunod nito ay pinutukan na ng 2 beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuuan ng 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pakiulit po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong 5 putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at 2 putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po, magkaparehas lang ang putok nila sa Silda City at saka Silda 1.
Ibig sabihin ba, doon kay Raul Yap, pagkatapos ng 2 putok, ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay sila, halos magkasabay yung dalawa eh. Pag hinto dito kami, hinto na po dun sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa 2 selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon, yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na mama, yung isa may 2 baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos pumasok siya doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yun sa kamay niya. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril nandito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas, wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit nawala yung baril na nakasuksok sa hita nila? Ang paniwala ko, yun ang nilagay na baril doon sa kay Mayor at saka Raul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito'y inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? 2 kasing hawak niya eh. Ang sa kamay, tapos yung isa sa hita. Yung sa kamay, pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya, wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik niya dito sa palabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa. At yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon, lumabas sila. Tapos, nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay sabi ko, wala na pong kasong drugs sa loob. Dahil yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayong aamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam na namin na sunod na yun si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos sub-jail. Yatay. Yun. Paano nyo alam na sunod si Mayor na papatayin? Dahil nandyan na sa listahan ni Mayor Duterte yun eh. Nasa listahan. Oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kaya alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos sub-jail. Sino yung city jail. kolonya? Iwan ko kung sino ba yung napatay sa Aboyog Colony. Tapos Ano yun? Pakiulit mo? Aboyog Colony. Aboy Colony. So may napatay din sa kolonya, Oo. may napatay din sa Aboy Colony. Hindi. Aboyog Colony. Kasama lang yan, kolonya. Isa lang yan, Aboyog Colony o kolonya. Aboyog. Aboyog Colony. Oo. Ilan ang napatay dun sa Aboyog Colony? Yung balita doon, pang 2 yata yung balita ng Miss TV. 2. Oh. Tapos sa BJMP, isa. Si Isa. Intoy. Bago si Mayor. O, yung pangyayari dun sa Aboyog at saka dun sa BJMP, yun ang dahilan. Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor. Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor dun sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba dun sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor dun sa pag-uusap nyo? Hindi siya basta-basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang silda siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At Dahil- ikaw ba sa iyong nasaksihan
noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga. Ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair. Okay, thank you, Congresswoman Luistro. Next to interpolate is Congressman Keith Flores. You are recognized. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. To the jail guards, Mr. Chair, if it's okay to question that. Saan yun? Yung po mga jail guards, pwede pong, ay ito, dito na sila. Okay. Nung pumasok yung mga pulis, paano nyo nalaman na mga pulis sila? Mr. Chair, nalaman na po namin ng mga pulis yung parating sila dahil naka ano ang CCTV. Nakita namin sa monitoring. Okay, Oo, may nagtanong ba sa inyo kung anong sadya nila, anong authority nila to enter the premises? Yes, Mr. Chair, nagtatanong sila. Yung lumapit sa kanila sa gate, yun nga, yung isa naming kasamahan na si Ortiga, nagre-retero na. Tapos si Ritana, yun, yung sarhinto namin, yun ang lumapit. Kami, nakatayo lang kami doon sa main gate ng papasok na talaga sa kulungan. Okay, wala bang isa sa inyo na naghanap muna ng dokumento or authority or the warrant na sinasabi nilang dala-dala nila? Yun nga, Mr. Chair, yung sarhinto namin nagtanong kung mayroon bang search warrant. So, nung nakita nyo na may search warrant, inalaw nyo pumasok? Hindi pa, Mr. Chair. Hindi. Dahil ito yung sarhinto namin, sir, Mr. Chair, yun na siguro ang magpatuloy ng pagano. Ang pangalan niya? Anong pangalan niya? Ni Sergeant? Retana, dito po. Mr. Sergeant Retana, nung pinakita sa iyo yung search warrant, you eventually allowed them to come in, no? Pinapasok niyo yung mga pulis. Actually po, hiningan ko sila ng search warrant para basahin ko. Hindi naman po binigay nila sa akin. So, hindi binigay sa iyo yung search warrant? Yes, Mr. Chair. Okay. Pagpasok na, nakalabas ba yung mga baril? Nakatutok ba sa inyo? Paglabas ng Mr. Chair. Pagpasok nila to your premises, to the jail facility, nakalabas ba yung mga baril nila? Nakatutok ba sa inyo? Or nasa holster lang nila? Nasa gilid lang? Ano bang mga... Yung iba, Mr. Chair, may mga mahabang baril po. Yung iba naman, may short arms. Ang tanong ko po is, ang manner ng paghawak nila is nakatutok ba sa inyo? Was it aimed at you? Or was it held in a non-hostile manner? Hindi naman po nakatutok, pero pinapaluhod ng diretso kami. So, nung pinapaluhod kayo, kahit hindi nakatutok yung mga baril, sumunod naman kayo? Yes po, Mr. Chair. Bakit naman po, Sergeant Retana? Nasa... may mga baril po sila. Wala ba kayong mga baril? Mayroon din po, pero kinuha nila, kinupkapan kami, kinuha rin nila yung cellphone namin. So nauna yung pagkapkap sa inyo at pagdisarma sa inyo before kayo pinaluhod? Tama po ba? Pinaluhod muna. Pinaluhod muna kayo bago kayo dinisarmahan. Yes, Mr. Chair. So meaning, nung sinabi sa inyo na luhod kayo at face the wall, armado pa rin kayo that time? Yes, Mr. Chair. And hindi nyo naisip na lumaban or to oppose the police officers? Hindi na po. Bakit naman? Kaunti lang kami po. Konti lang kayo. At marami sila. Yes. Okay. Saan mo Chair. nakalagay yung CCTV nyo? Yung computer that stores the images of the CCTV? The video recorder,
ay nandoon sa loob ng office namin, Mr. Chair. Ang office nyo is how far from the cell of Mayor Espinosa? Okay na. Malayo ba? Mga 10 meters lang po. Mga 10 meters. Okay. Now, sinabi nila na ang purpose nila is to search Mayor Espinosa, tama? Siguro po. Siguro. So meaning walang sinabi, pumasok lang. Puwersahang pumasok lang yung mga pulis. Di, yung may sinabi silang may search warrant daw sila kay Mayor. So, sir, gusto ko lang klaruhin to Kasi hindi pinakita sa iyo search warrant. Sinabi lang sa inyo na may search warrant sila. Pinaluhod kayo, dinisarmahan kayo, at wala na kayong nagawa. Nangyari na yung sinabi niyong nangyari. Tama ba? Tama po, Mr. Chair. So paglabas nila, ganun din ba? Binalik ba sa inyo yung mga baril ninyo? Iniwan ba sa office? Doon lang din sa outpost. Iniwan yung mga baril ninyo? Yes, Mr. Chair. Nakilala niyo ba yung mga pulis na pumasok? Hindi po, wala po nakilala kahit isa. Kahit isa sa kanila hindi niyo kilala. Wala po nakilala. So hindi kayo certain na pulis sila? Naka-uniforme naman po sila. So other than the uniform and other than the vehicle that was used, hindi niyo alam na pulis yun? Kasi hindi niyo kilala yung mga taong pumasok? Kilala din po. Sa uniforme na lang po. Uniform lang. Yes po. Pero yung tao, hindi mo kilala? Hindi po. Hindi mo ma-identify kung sino sila? Wala pong nakilala kahit isa. Kahit isa? Yes Alright. po. I have a question for Mr. Chair, for Mr. Dondon Palermo. Sinabi mo na nakita mo yung pagpasok ng mga pulis sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Opo. And dinescribe mo rin kanina kay Congresswoman Luistro na nakita mo yung isa na pumasok na may hawak na baril at paglabas niya, wala na yung nasa kamay niya. Parang iniwan niya doon sa selda ni Mayor Espinosa, tama? Tama po. And yung isa na nasa sa paa niya, saan nga yung isang baril? Sa paa po. Nasa hita o paa. Pag punta niya rin sa selda ni, sino yung isang pinatay din doon? Raul Yap. Raul Yap, pagbalik niya, wala na rin. Opo. Now, gusto ko lang matanong, ano ang posisyon mo at the time na pumasok yung mga polis? Nakahiga ka ba? Nakaluhod? Nakaupo? Nakahiga po. Kung nakahiga ka, paano mo makita yung pulis na may hawak-hawak na baril? Nakahiga po ako, nakaharap sa kanila. Nakaharap sa kanila. Nakatakilid. So, takilid. So, meaning nakikita mo pa rin yung movement ng mga pulis. Opo. Paano mo nasabi ng mga pulis sila? Dahil naka-uniforme sila eh. So, wala kayong nakilala sa mga pulis na nandun? May nakilala ko yung tapos na pagbaril. Pagkatapos na. Dahil tinanggal yung mask niya. Kilala mo siya, namumukhaan mo lang, or kilala mo na siya yung pulis na may pangalan na ano? Ano po? Kilala mo pangalan niya, o namumukhaan mo lang na pulis siya, o ano? Nakilala ko lang po siya yung pagkatanggal ng mask niya. Kaya nga, kilala mo siya as a police officer? Ang mukha niya? Ha? Opo. Do you know the name of the police officer? Laraga? Laraga. Bakit mo kilala na police officer yung si Laraga? Dahil bye-bye din yan eh. Ano yan? Taga-bye-bye si Laraga. So, police siya ng bye-bye? Taga-pulis siya pero taga-bye-bye siya. And you're from where? Kanlubag. Ba't mo kilala yung taga-bye-bye? Is it a different town from where you are? Dahil taga-bye-bye din ako eh. Taga-bye-bye ka rin. Wag mo na munang i-ano. Okay, so, i-off. So, kilala mo siya as a police officer who is from bye-bye. Tinanggal niya yung mask niya or bonnet niya? Bonnet. Yung bonnet. Pero pagkatapos ng barilan. Opo. So, nakita niya ba na nakita mo ang mukha niya or
Nakatingin ka sa kanya? Alam niya bang nakatingin ka? Opo, nakatingin po ako sa kanya. At hindi niya na tinago yung kinover yung mukha niya? Hindi na po. Hindi na. Ilan kayo sa selda mo? 8 po. 8. Nakita din ba ng mga cellmates mo ang mga nangyari that time? Yung iba hindi nakakita dahil nakahigas lang, hindi tumingin ba? Nakadapa, Opo. meaning face down. Nakahiga mismo. Nakahiga. Okay, bakit ikaw nakatakilid ka? Dahil nandyan ako sa gilid eh. Because, ano yan? Kuhaan ko sa ilagi buhat. Ano yan? Mr. Chair, pwede po ba ako magbisaya? Hindi, si Congressman Keith Flores, Bisaya din yan. Oh. So, Bisaya ni mo. Sige. Dislak ko. Okay na. Naghigda ko ito, nagtakilid, nagatubang nila nga, pag naghigda ka nagtakilid, nagatubang ko nila. So, ikaw yung nasa part ng cell na makikita mo sa labas. Opo, Yung iba, na-cover mo ba? Or sila hindi nila makikita sa labas? hindi. Hindi. Ikaw lang yung nakaposition in a way na makita mo lahat. Oo. Okay. Paglabas nila, dinalaban nila yung katawan ni Mayor Espinosa? O iniwan nila doon sa selda? Iniwan na silda. Iniwan sa selda. Okay. So, anong nangyari after nagbarilan? Binaril si Mayor Espinosa. Pagka humana itong hitabo, pagka puso ni Mayor, tumubo nga tao, gamay, nagbunit, matumisod siya sa silda, ang usa ka kamot niya na gunit nga pusil. Okay, yun yung sinabi mo kanina na iniwan yung baril doon sa selda ni Mayor Espinosa. Oh. Okay. After that, anong nangyari? Kahuman niya ito, nang gawas, tapos pagka misod tong gamay tao nga nagmanatong butang sa armas, nagda sa armas, pagkahuman na tagtaod, bigkuhan ng suko. So kasama na ng mga pulis yung soko? Oh. Pero, Your Honor, sa wapa na misod sila, may naka-duty gihapon na nga pulis nga time gikan pagka-priso ni Mayor Espinosa. So may pulis sa loob ng jail Kauban sa mga gwardya, kasama ng mga gwardya. Oh. Sino yung pulis na yun? Hindi na ako makawan ng ilapangan, anak nila. Pero, Ah, gikan sa pagka-priso ni Mayor, na ay nag-duty nga so may mga assigned pulis na police officer inside the jail cell Oo. of Mayor Espinosa. Oo. Anong function nyo dun? Anyway, I'll ask the guards. Sergeant Retana, totoo ba yung sinabi ni Dondon Palermo na may pulis na nakabantay din kay Mayor Espinosa? Sila po yung naka-augment po sa amin. Naka-augment. Yes, So may po. isang police officer doon. 4 po sila 4. naka-augment nun. But at the time that the CIDG went or nag-serve ng warrant, ilan yung police na iwan doon? Yung naka-augment po ay 4. 4 din. ma'am. They're from what police station? They are from Leyte Provincial Public Safety Company po. Kilala mo ba yung mga police na yun? Yung 4? Yes po. Ano ang pangalan nila? Mga apelido lang po ito. Okay, apelyido. Sina P.O. Bilyute, P.O.1 Ripasa, P.O.1 Vicente, at P.O.1 Morero. Okay, so klaruhin ko lang Were they present when the police officers came to serve the search warrant? Yes po, Mr. Chair. Dinisarmahan din ba sila? Yes po, Mr. Chair. So pina-face the wall din. Kaya mo po din. Kilala ba ni Colonel Espinido yung mga police na yan? Ewan ko lang po, di ko po alam. Mr. Chair, is it okay to ask Please Joby proceed. Espinido? Colonel Espinido, kilala mo ba yung mga police na nag-augment? Hindi sir, kasi under sila ng mobile force. But alam mo na may mga nag-augment doon? Yes, Na police nilagyan officers? talaga para sa security, tagdag, di ba?
From the family names mentioned by Sergeant Retana, wala kang kilala doon sa mga pulis na yan? Wala akong kilala. Sergeant Retana, sa reaction Yes, ng po. mga pulis na nag-augment, kilala ba nila yung mga pulis na nag-serve? Sa actual na pangyari, hindi po siguro nila kilala yung... So, wala kang narinig na they were calling each other by names or by ranks or anything? Wala? Wala po. So, hindi... malayo ka ba from the point where pinaluhod din yung mga nag-augment na pulis? Dito po sa... Meaning, nakita mo ba how they were treated also by the police officers who served the warrant? Kung Yes po. paano sila dinisarmahan, paano sila pinaluhod, paano sila kinapkapan din na siguro. Nakita mo? Yes po, dahil magkatabi kami So magkatabi kayo. So wala kang narinig na anything that would indicate that they knew each other? Wala po. Wala. Tinanong mo ba yung mga police after kung kilala na nila yung mga police na nag-serve ng search warrant? Ay, hindi rin po. Hindi mo natanong. Hindi po nagtanong. Hindi mo rin naisip na questionin man lang kung ano ang na-observe nila, kilala ba nila yung mga police or something like that? Walang ganun na investigation? Hindi na po. Eh, how about you, Mr. Kabuda, Abuda? Yes, Mr. Hindi mo ba in-interview yung mga police na naka-augment doon? I was assigned to Baybay City Sub-Jail Facility only on August 1, 2024. And that is after the fact, after the event? Or before? Ano ba? August 1, 2024 was the effectivity of my order. Kailan ba ito nangyari, sir? Ang November 5, 2016. So you weren't there when it I happened? was not there. You were not yet assigned there? I was not yet assigned there. Okay. So, Sergeant Retana, from Yes, the po. jail guards, no one investigated, no one questioned the police officers who augmented the jail guards for that incident. Walang interview, walang investigation na nangyari. Wala po. Wala po kung galing sa jail guards. Pero may investigasyon din po sila sa kanila lang po. Yung sa mga police lang. Yes po. But on the part of the jail guards, wala silang ginawang investigation. Wala po. Your- So inasa na lang nila sa mga police or something. yes. Your- Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Congressman Flores. Yes, Congresswoman Luistro. may we request the Secretariat to please flash the picture? Secretariat. Sergeant Retana, we will be flashing a picture. Kindly identify if you know the police officer on the picture and if he has any relation to the incident that happened to Mayor Espinosa. Paki-identify po, Sergeant Retana, kung nakikilala po ninyo ang police na nasa picture. Yes po, kilala ko po yan. Sino po siya? Si Colonel Marcos po. Bakit niyo po siya kilala? Prior sa incident, hindi ko po siya kilala. Doon lang sa nakita ko sa mga TV. At maaari niyo po bang i-confirm kung kasama po siya doon sa mga pulis na pumasok sa Baybay Jail Facility? Hindi ko po mag-confirm yan dahil hindi ko siya nakita doon. Hindi niyo po siya nakita during that incident. Yes po, Miss. Mr. Rasaga, Yes, Mr. Chair. kindly identify the police officer in the picture. Colonel Rasaga? Uh, Sergeant Rasaga? Mr. Chair, si Colonel Marcos. Colonel Marcos? Ah, Kilala niyo po ba talaga si Colonel Marcos? nakilala lang po, Mr. Chair, sa after na sa insidente. Dahil makikita na sa TV, si Sir Marcos pala yun. Nakita niyo po ba siya doon sa insidente nung November 5, 2016?
Hindi rin namin makita dahil nakapisto the wall din kami doon sa malapit sa office na. Kaming tatlo. Ako, Padilla at saka Prado. Don, nakikilala mo ba ang police officer sa picture? Nailhan ako sa pagkitabo na. Ito, ako kabanday. Mr. Chair? Isa to. Nailhan ako siya, gikan ito pagkitabo ni Mayor Espinosa. Nakilala daw niya mula nung nangyari yung insidente. Pwede mo bang sabihin kung ito'y isa sa mga police or CIDG nakita mo na pumasok doon sa selda ni Mayor Espinosa? Di. Hindi ba siya kasama sa mga police na nakita mo Di. sa insidenteng ito? Di. Mr. Chair, I wish to direct my next questions to the women, Please proceed. lalong hindi ito marunong magtagalog, Chairman. Sige, Nay. Padayon lang, Nay. Sige, you can ask questions. Ano pong nalalaman nyo dito sa insidente na nagkaroon ng raid sa bahay ni Mayor Espinosa? Kasabot ka, Nay? Hindi lang sana. Maayong hapon. Maayong hapon, ma'am. Maayong gabi. Gabi naman tayo ron. Kanang ang ako lang ang ika-istorya, kami, mga women's. Karon ang bahay ni Mayor, kaming mga women's, nga tuon ginanamo kay amo kanang limpyuhan. Up. Onya kami, Time out. Please translate, Mr. Chairman. Sila daw ay women's at pupunta sila sa bahay ni Mayor para maglinis. Sige, Nay, padayon. maglimpyo kami, tibuok bay, sa sakop hasta sa gawas. Naglilinis daw sila sa buong bahay, sa loob at saka sa labas. Oh. Onya, pag kuan na namo, pag humanamog panguan, panlimpyo, amo na sad nang kuanon ang mga sinina nila ni Mayor, kay amo na sang among gipangyag-biyab. Ano bang ingon ba? Ipangyag-biyab. Pagkatapos nila maglinis, yung mga damit daw nila Mayor, sa to? Oh, kay mga parang pagpag. Oh. gipatpat kay mga pinilo man, di giyab-yab. Pagkahuman, panamo pangyab-yab, hasta dito sa tibuok. Unya, panghuman og pangyab-yab, kita may og sako sa bugas, amo gisuod ang mga sinina, nga amo gipangyab-yab dito sa sako. Walay sulod ang sa sako. Way sulod. Wa, Okay. gisuod namo lang ang mga nuog o mga sinina nila So, Mayor. mga sinina mo inyong sulod dito sa sako. Gisuod sa sako. Oh, paglinis daw nila, meron daw silang nakitang mga sako at doon nila nilagay yung mga damit ni Mayor. Mm. Sige, Nay, padayon, Nay. Maura to ako sa ikasir. Oh, yun lang daw ang kanyang... Pagkagabi, balik naman sabi paghigda. So, sa gabi, mabalik sila doon para doon sila natutulog. Di mo muhigda dito sa balay ni Mayor. Ato kami maghigdaan sa bahay ni Mayor. Doon daw sila natutulog, natutulog sa bahay ni Mayor. Kasama po ba ninyo sa paglilinis at pagtulog sa bahay ni Mayor ang dalawang babae pang nasa tabi ninyo? Daghan mi, oy. Maari po bang marinig ang konfirmasyon ni Ginang Teresita de la Austria at ni Ginang Yolanda Sumalang? Sige, Nay. Kami, maglimpyo gyud mi dito sa bahay ni Mayor. Permi mi dito maglimpyo, tanan among gilimpyuhan. Tinuotong yang giingon nga iyagyag na mo ang mga sinina, pag human na mo giyagyag, ipanood na mo sa sako, di na mo ibalik dito sa kabinet. Tanan dito sa bahay ni Mayor, amo gyud ang gilimpyuhan, hasta itong mga kabinet ilawom sa lababo. Among gilimpyuhan. Sige, Tanan, Nay, kung kadali adto lang. sad mi dito matug. Oh, sige. Sabi niya na
nililinis daw nila yung buong bahay ni Mayor. Pati mga cabinet, pag nakita nila yung mga damit ni Mayor na ipagpag nila. No? Tapos ilagay nila sa loob ng sako. Oo. Sige, Nay. Para hinlo gyud ang bahay ni Mayor. O, para malinis daw ang bahay ni Mayor. Tapos doon kami matutulog. Kinaumagahan, uwi kami sa aming mga bahay, maliligo kami, kumakain, kasi wala namang pagkain doon. Kamao man di ka magtagalog, Nay. Oh. O, sige pa tayo. Meron. Sige, okay. Konti lang, konti. O, sige, yun. Umuwi kami, maliligo, kumakain. Pagkatapos, bumalik kami doon. Doon na din kami matutulog. Thank you po. August 2016, naganap po yung raid sa bahay ni Mayor, kung saan mayroon pong nakuha ang mga pulis na baril, explosives, at droga. Nalalaman niyo po ba kung anong eksaktong petsa kung kailan nangyari itong raid? Paduol ka sa mic, Nay. Parang Augustine yata yun, ma'am. August 10. Opo, ha? Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na hinalughog nyo ang buong bahay? Bago ang raid. Nung bago ang raid po, Kung August 10 po nangyari yung raid, kailan po kayo huling naglinis na August hinalughog nyo po 8. buong bahay? August 8. oh, Nasaan po si Mayor nung August 8? sa, ano po, sa bye-bye. Saan Ay, po sa nakatira si sa Manila Mayor? po. Nasa Manila po. Opo. Kung nasa Manila po si Mayor, sino pong nakatira sa bahay niya nung August 8 na huli kayong naglinis bago ang raid? Walang katao-tao po. Nasaan ho ba ang pamilya ni Mayor during that time? Sa Manila po, yung iba, yung mga anak po nila nag-aral po sa Manila. Ibig sabihin po, kahit isang miyembro ng pamilya ni Mayor Espinosa, walang naiwan doon sa bahay nila. Wala po. Ilan ho bang kwarto yon? 2 po. 2 kwarto. Malaki ho ba yung bahay? Katamtaman lang po. Katamtaman lang. Kung ito ho ay ganito kaluwag, mga kalahati ho ba nito o sa ika-4? Maliit lang po. Maliit lang po. Yung bakuran ho ba niya? Malaki ho ba yung bakuran? Maliit din po. Maliit din. Nung nag-grade ho ba, andun ho ba kayo sa bahay? Nasa amin po kasi magkatabi lang yung bahay namin. Sino po ang naging testigo habang isinasagawa ang raid? Kapag ho kasi merong conduct ng raid, dapat merong testigo, at least isang residente ng bahay na yon na nakakasaksi ng pag-search ng mga pulis. Sino pong Wala nakabantay sa bahay habang nangyayari yung raid? Wala namang katao-tao doon po. Kahit Sa po bahay nila. isa sa inyo ay wala doon? Ay, katabi lang yung bahay namin sa bahay ni Mayor. Mula po ba sa bahay nyo, nakikita nyo po ba yung nangyayari sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. Eh paano ho yun? Nandun nga ho kayo sa bahay nyo eh. Paano nyo po makikita yung nangyayari sa loob ng bahay niya? Eh, kanang, kwento ka na, siyang, kuan man ma'am, kanang, nahibong lang ko ma'am, nga kanang nagsigig-usig ang iro, saba kaayo, niya, taod-taod na ini, abot nga, sakyanan, gilili na ako sa buho, na may buho ang ubalay, kay pobre, malagi taon mi ma'am, niya, karon paglili na ako, na sakyanan ni abot, Nay, kadali lang. Sasabi niya, nagtaka daw siya kasi
maingay yung mga aso, tumatahol yung mga aso. Unsa ganito nay, nakalimot na ko. Sige, otro ha. Nagsige kanang kuan ba ang mga iro saba kaayo nya na niabot nga sakyanan. Okay, may sasakyan daw dumating kasi maingay yung mga aso, tapos may dumating na sasakyan. Mr. Chairman, if I may, can we hire a new interpreter? Because I cannot understand what we're talking about. With you around interpreting the... I'm doing this for the statements. bayan. So please continue. Sige nay. Nya, sa'yo na itabo, pagkahuman. Pagkahuman, Niabot ang sakyanan, di ba? ingabot ang sakyanan. Pila ka sakyanan? Usara. May isang sasakyan dumating. Nya, pilay pasahero sa sakyanan. Daghan man to sila nanlusad niya kana siyang naay sako gagipang gikuha dito sa kuan nga naisuod tulo ka sako. Marami raw sila doon sa sasakyan na dumating, pagbaba, may daladalang mga sakong may laman. Naisulod ang kuan, ang Oo. sako. Nya gihuho Wa mo dito. kakita kung sa'y sulod ana. Wa ko kakita. Pero pila ka buok sako. Gihoho man dito sa kilid sa gate nila pagkabuntag na namo nakitaan nga mga tao di ay itong mga patay. Gisud sa sako. Yung sa loob daw ng sako, iniwan doon sa may gate. Gihoho. The following morning, nakita nila na tao ang laman ng sako. Pila ka buok sako ni? Tulo. So tulo ka tao nga patay. Oh, gihoho dito sa kanang kilid sa ilagit. Doon daw sa gilid ng gate, doon daw nakahilera ang mga patay. Sa sulod sa sako, sa loob daw ng sako. Pumasok po ba sa loob ng bahay itong mga pulis ho ba ito? Oh. Pumasok po Opo. ba sila sa loob ng bahay ni Mayor? Opo. At habang Pagkahuman po, girakrakan ang balay. Pagkatapos daw, in-strafe yung bahay, ano tawag doon? Yung pinaputukan. Pinaputukan, niratrat yung bahay. Oh, girakrakan ang balay unya. Moto pagkabuntag, pagkahayag na ako gipangutana tong nagkuan niya na nisukol ko no. Kinabukasan, tinanong niya yung mga tao doon at sinabi lumaban daw. Nisukol ko no. Kisay gisukol katong tao sa sulod sa balay ni Mayor. Na ako na isud nga tao sa sud sa balay. Ang samantala nga wa man to'y tao pag ikanamo anang kuan, paglimpyo namo, padlak man na tanan. Pagkatapos nila maglinis, nakapadlock, umalis sila, wala daw tao doon. Pero yung nangyaring insidente na niratrakan yung bahay, meron daw lumaban sa kanila. At may 3 sako na may tao ang laman. nalalaman niyo po ba kung nakapasok sila ng bahay? At paano ho sila nakapasok kung ganong nakalock yung bahay? Wa man ko kakuan nga nakasud sila didto. Nahibong naman lang ko nga ilagirakrakan ang balay. Nagtataka daw siya na nirakrakan daw yung bahay. Nalalaman niyo po ba kung nakapasok sa loob? Wa ko kakuan ma'am kay Your Honor kay kana siyang kuan man. Nahadlok naman mi pagsud. Natakot na raw silang pumasok. Nahadlok naman mi niya ang nanago namang ako mga kauban sa amo. Nanago ang ako mga Nagtago kauban sa daw yung amo. mga kasama niya doon sa bahay nila. Kasi magkatabi lang ang bahay Oo, nila. magkatabi lang, nagporma lang ingon ana ang balay ni Mayor di asad bidire. Pagkatapos po ng insidenteng ito, kailan niyo po binalikan yung bahay? Wa na mi mo balik nga tumam oy. Hindi na raw Nahadlok sila naman bumalik mi. dahil natakot daw sila. So hindi niyo na po nakita kung nabuksan ba yung bahay? O Naalay nakasarado pa rin kung paano niyo iniwan nung huli kayong nandoon? Naalay naglugabo didto. Naay, Kaya bura ang ilang
Dangtan og pila ka adlaw siguro to amo gitan-aw ang mga padlak sa pultahan nga bungkag. So yung after ilang days, pinuntahan nila, tiningnan nila yung mga padlock sa mga pintuan, sira na, open na siya. At ano pa pong napansin yung pagbabago sa loob ng bahay? Mga kuan naman to ma'am, kanang nahadlok naman gud may mag musud kay kuan. Natakot na raw sila pumasok. Kay tingali og kami na sa hipasanginlan. Baka sila daw ang pagbintangan. Mr. Chair, I wish to raise the next question to the sister of Kerwin Espinosa. Sige. Please proceed. Kindly identify yourself, ma'am. Good evening to Ms. Chair. I'm Mariel Marinay po, kapatid ni Kerwin Espinosa po. Ilan po ba kayo magkakapatid? 6 po. Pang-ilan po kayo? Pangalawa po. Pang-ilan po si Kerwin? Older brother ko po. Older brother. Kuya po. Nasaan po kayo nung naganap yung raid? Nasa ano kami, parang nalito lang si ate. Nasa munisipyo po kami noon. Si daddy kasi at that time po, nag-request pa kami na magpa-custody kay Sir Espinido sa police station. Nasa munisipyo po si daddy noon. Doon na siya natutulog, doon na lahat kasi di na kami umuwi kasi natatakot na po kami sa nangyayari sa amin. Ilan po kayong family members na kasama ni Mayor sa munisipyo? Ako, yung asawa, mama ko, tapos marami kami ma'am kasi ano, yung mga supporters na iba ma'am, bali sa office ni papa ko, siya lang tsaka yung asawa, mama, tapos ako sa labas ng office niya, tapos kasama ko rin yung asawa at anak ko, tapos sa labas pa ng office po, yung lahat po ng mga supporters, andun po sila gabi-gabi. Yung iba naiiwan po natutulog kasi nagro-rosary po kami doon every night. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan niyo po ba yung bahay ninyo? Ako hindi na po ako pumunta doon kasi natakot po ako. Sino pong nagpunta kung mayroon? Yung ano na lang po, yung mama ko po pumunta doon kasi doon siya nakatira, alam niya yung mga gamit doon. Pagkatapos po ng raid, pinuntahan po ba ng mga polis si Mayor sa munisipyo? Hindi na po siya pinuntahan, parang ano na lang po, parang inano na yun, na pinunta na kay, hinatid namin siya kay Sir Espinido kasi takot na po si Daddy. Kanina po habang nagsasalaysay si Dondon, napansin ko kayo umiiyak. Ano pong dahilan? Ayoko pong maalala yung parang, yung nagsasalita si Daddy na huwag siyang patayin. Ako kasi yung kasama niya palagi, ma'am, Miss Chair. Lahat ako, before po siya namatay, ako yung kausap niya nung hapon. Takot na takot si Daddy nun. Yun lang po, ayokong marinig yung parang huwag niyo akong patayin. Nasaan po ba kayo nung nangyari yung insidenteng yun? November 5, 2016. Galing ako doon. Nag-visit ako kay Daddy Friday night, Friday ng afternoon. Pagkabisita niyo po sa kanya, saan po kayo umuwi? Sa Ormoc po. Hindi po dun sa bahay niyo sa... Nasaan ho ba ang bahay niyo? Baybay o Albuera? Albuera po, pero meron po ako sa Ormoc kasi maliit na ano po. Nag-ano lang po ako doon kasi yung mga anak ko po sa Ormoc po nag-aaral. Sinabi din po ni Kerwin doon sa kanyang affidavit na habang nasa krame siya, kasama ang inyong ina at kayo, Opo. ay kinausap siya ni Senator Bato upang makipagtulungan at idiin ang ibang personalidad kasama si Senator Laila De Lima. Totoo po yun. Andun po ako tsaka mami ko po. Maari niyo po bang isalaysay kung paano ho ba itong pangyayaring ito? Ang nangyari doon sa EIDG po, bali, di namin iniiwan si Kuya kasi natatakot na kami noon sa nangyari kay Daddy.
So dalawa talaga kami, babae, nagbabantay, si mami tsaka ako. Nung pumunta si General Bato, andun po kami ni mami. Sila lang ni kuya nag-usap, bali dito sila nag-usap, tas dito yung bed ni kuya, para folding bed lang po. Tapos dito din yung folding bed namin. Nagsiksikan lang kami ni mami para lang po, di namin maiwan talaga si kuya. Narinig ko lang po noon na yung naklaro ko lang talaga sa ko po sa pinag-usapan nilang dalawa na Kerwin, kumusta? Sabi ni General na na Kerwin, dapat sumunod ka sa plano. Tapos parang ako din nakikinig ako, parang nanginginig din ako kasi si General yun, nakikita ko yun sa TV. Isog. Sabi niya, sumunod ka sa plano, Kerwin. Sabi ni General Bato sa kanya. Sabi ni General Bato na dapat kumpleto yung pagsalita niya daw doon sa kasi parang magpapunta naman si kuya siguro ng magsalita na sa Senado noon. Sabi niya pag di mo yan di ka susunod sa plano, yun doon na ako nanginginig, parang di ko na nga na sabi ni General Bato na pag di ka sumunod sa plano, tawag doon yung parang daw yung buhay ni kuya. Ano ba yung tawag doon yung parang malalagay sa alanganin po. Tapos pag si kuya daw, tapos isa din daw sa aming pamilya baka masali din daw po. Kaya yun si kuya, nagyuko pa yun si kuya. Tapos sabi niya, sige ha, sabi ni kuya, opo sir. Ganun lang siya, opo sir. Tapos may tinawagan si General Bato, naka-loudspeaker. Ito, yung pinag-usapan nila, narinig ko, sabi niya, hello, Joby. Ganun ang sabi ni General Bato, hello, Joby. Yung sinabi niya ay, yung sa CCTV. Sabi ni General Bato, tas parang naputol na po yun, ma'am, kasi yung narinig ko po, yung Joby, tapos mahina yung marang boses ni Sir Joby, pero kilala ko yung boses ni Sir Joby kasi nagsama kami nagsama kami sa custody niya si Daddy. Si Sir Joby niyo pong nakakausap ni Sir Bato po. May binanggit kang kapag hindi sumunod sa plano, malalagay sa alanganin buhay mo, kasama ang pamilya mo. Ano yung plano? Parang same kay Daddy po. Kaya sinasamahan namin si Kuya. Ano yung plano na gustong masunod ni Senator Bato? Dapat daw po yung kailangang mga pangalan, isabi na po ni Kuya. Maari mo bang banggitin kung sino itong mga pangalan ay pinababanggit niya? Opo. Pakibanggit niyo po. Si Ma'am Leila de Lima po, tsaka si Peter ko po. Dalawa lang po ba sila? Dalawa lang yun po. Dalawa lang yung ko po. Peter, si Ma'am Leila de Lima, kilala ko naman po yun, senator yun. Ano pa pong sunod na nangyari pagkatapos nitong pag-uusap nilang ito? Nagtutupi kasi ako ng mga gamit ni Kuya tsaka gamit namin. Nakayuko lang din po ako sa tumayo na si Sir Bato at ginanon niya si Kuya na ayusin mo ha. Ganyan po. At pagkatapik niya sa likod, anong sunod na nangyari? Umalis na po si General po. Mr. Chair, I just want to manifest that while the testimony of Kerwin Espinosa about the killing incident is that Raul Yap embraced Mayor Espinosa during the shooting incident, I just want to emphasize that during the giving of that testimony, we already manifested that he has no personal knowledge of what really transpired. Because during that time, he was still in Abu Dhabi. And he was just relying on the information which is being given to him by his sources. Tonight, Mr. Chair, the testimony that is given to us by Don Don, the PDL, is that Mayor Espinosa was alone in his cell, and Don Don is detained in a separate cell, as well as Raul Yap. This bolsters the fact, Mr. Chair, that there is no chance at all for Mayor Espinosa to fight back
against the operatives. I will yield for now, Mr. Chair, to the other members. Thank you, Congresswoman Luistro.